justified, His kingdom comes, and His kingdom will know no end, and its glory shall know no bounds. For there's majesty and power, all these kingdoms has come, and His kingdoms reign, and His kingdoms rule, and His kingdoms power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Jesus, Jesus, expression of God's love. The grace of God, the Word of God, revealed to us. Jesus, Jesus, holiness displayed. Now glorified, now justified, His kingdom come, and His kingdom will know no end, and its glory shall know no bounds. For the majesty and power, all His kingdoms has come, and His kingdoms reign, and His kingdoms rule, and His kingdoms power and authority. Jesus, God's righteousness revealed, and His kingdom will know no end, and its glory shall know no bounds. For the majesty and power, all His kingdoms has come, and His kingdoms reign, and His kingdoms rule, and His kingdoms power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Good morning, Metro North Day by Day. It is such a joy to be in the house of the Lord today. Alam natin sa mga nakaraang araw, maraming kalamidad ang tumama sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Mga bagyo, lindol, at iba pa. Pero sa kabila ng lahat ng ito, we are reminded that our God remains faithful and unshakable. He is our refuge, our protector, and the true source of our peace. Sabi nga sa Psalm 46:1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Kaya kahit anong unos ang dumating, we can stand firm knowing that our God is still in control and His love never fails. Tayo pong lahat ay tumayo.
Lord, we adore you for being our refuge and peace in every storm. Inaamin namin na may mga panahon na kami natatakot at nakakalimot na magtiwala sa inyo. Nawa, O Diyos, ay patawarin po ninyo kami. We thank you for your unfailing love, protection, and the calm that only your presence can bring. Hinihiling namin na patuloy nyo kaming balutin ng inyong presensya, iligtas ang aming bansa, at patatagin ang bawat isa sa pananampalataya. Sa lahat ng bagay, Panginoon, kayo po ang aming sandigan at karangalan. Sa inyo lamang po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po, church. Isa nga pong malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Today, we are gathered as one body, one family, in the name of our Lord and mighty Savior. We are reminded of the power and beauty of coming together to worship the mighty Lord. The Bible tells us in Matthew chapter 18, verse 20, "For where 2 or 3 are gathered in my name, there am I among them." That means right now, right here, the Lord is in our midst. Amen? Isa nga pong malakas na palakpak para sa ating Diyos. And we're not just individuals coming to sing songs to hear the message. We are the church called to lift our voices and hearts together in unity. So no matter what kind of week you've had, you are in the right place. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. A place of peace, joy, and strength. Hallelujah. And as we join together in worship, let's lay down our burdens and lift up and praise our Lord. Let's focus our hearts on the greatness of our God, the one who is worthy of all honor and glory. Let's worship our mighty God together. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now.
marching on, and His glory shall be seen upon us. Amen. Thank you, Lord Jesus, for such a powerful reminder. We are not standing still, Lord, and we are certainly not walking alone. You go before us and lead the way in victory. Our God is moving, and nothing can stand against Him. Isaiah 60 verse 1 tells us, "Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you." We are marching people, not in our own strength, but in the power of the Lord Almighty. Church, know that the Lord of hosts is with us, and His kingdom will never be shaken. Amen? Amen. To God be the glory. Patuloy po nating papurihan ang ating Diyos na buhay. Ang Diyos na nararapat sa ating pagsamba, ang nagmamay-ari at tanging nagmamay-ari ng ating buhay. Purihin ang wagas at makapangyarihang pangalan niyo, Panginoong Hesus. Hallelujah. Mayroong isang pusong ligaw, nagdaraho at tila may sinisigaw. Hindi alam kung saan patungo at nagnanais ng sumuko sa pag-ibig niyo, O Diyos na uuhaw. Sa isang kisap mata hinipon niyo itong pusong nag-iisa. Sa kabila ng nagdaan ay aking naintindihan ang pagmamahal niyo at kabutihan. Sa ligayang tinanamasa ko, sa di na nagilang awa niyo, handog ko'y ambang sarili, nawa ay tanggapin, alay sa inyo. Kayo ang tanging Panginoon, mula pa noon hanggang ngayon, at sa panghinaharap, buhay ko ay ilalaan sa iyo. Kayo ang nararapat sambahin, maging sa oras na bigo ang damdamin. Kaya ang lagi kong tugon, purihin ka, Panginoon.
Roma 12:1-3. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo. Ialay ninyo ang inyong mga katawan bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba niyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos na ibinigay sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag niyong pahalagahan ang inyong sarili na higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyo ang ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob sa inyo ng Diyos. Bawat kilos sa
Laman yung lubos ng buong daigdig, magpakailanman. Nahangahanap ang Panginoon, walang hanggang hallelujah. Awitin mo lang ngayon, nahangahanap ang Kordero ng kaligtasan. Pupurihin ka, pupurihin ka. Nahangahanap ang Panginoon, walang hanggang hallelujah. Awitin mo lang ngayon, nahangahanap ang Kordero ng kaligtasan. Pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin ang banal na pangalan niyo, O Diyos. Hallelujah. We give you all the glory, honor, and praise, O Jesus. Panginoon, salamat po sa inyong presensya ngayong araw. Purihin ang banal na pangalan niyo, O Diyos. Dadalhin po namin sa aming mga puso ang kagalakan at kapayapaan ng inyong pag-ibig. Tulungan mo po kaming patuloy kang purihin sa bawat araw, bawat sandali ng aming buhay. At nawa ay gabayan niyo po kami na lumakad sa inyong biyaya at maging ilaw sa mundong ito. Hayaan niyo po na sa aming gawain ay patuloy namin kayong makaniig, O Diyos. Marinig ang tinig niyo at masumpungan ang mga aral na nais niyong ipabatid. Pangunahan niyo po ang inyong magiging lingkod na magdadala ng mabuting balita mula sa mayaman niyong pagpapala. Maraming salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sadyang kahanga-hanga ang Panginoon, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang grasya. Nawa maging kahanga-hanga talaga si Lord sa hapon na ito, sa ating pakikinig, no, sa kanyang mensahe sa pamamagitan ng kanyang salita. Patubayan nawa tayo ng Panginoon. Alam nyo na nga bang tayo nagkakantahan kanina, talagang na-revive yung espiritu ko ng mga 80s, saka early 90s. Parang mga espiritu namin ni Attorney Army. Diba? Yung talagang si Lord yung host, di ba? At saka following in His footsteps. Tapos Hero Israel, the Lord is one God, no? Sana ang request ko susunod yung mga alive naman. Di ba? Yung mga I'm free. Kasi sigurado maraming mga makakasunod talaga dito. Malay mo, di ba? Baka si Ate Lovely yata ang magpapakanta noon. But anyway, at alam niyo po, ang mensahe po natin ngayon ay gusto ko lumampas doon sa physical realm. Kung meron tayong mga sakit, alimbawa, at tayo ipagagalingin ng Panginoon, ang prayer ko, nawa lumampas pa tayo doon. Kasi kadalasan, kapag ang tao may sakit, nai-stuck sila, nai-stuck yung kanilang emotion, maging yung even their social life, at yung spiritual life. Siyempre, obvious naman yun. Pag may sakit ka, parang malungkot ka, ayaw mo nang may kasama, di ba? Tapos yung spirito mo bagsak. And I pray that our message for today would give us all comfort and wisdom over fear of change and excuses and dysfunction. Marami kasi kung minsan, para bang ayaw na nating lumago, stuck up na yung ating faith.
Hindi na tayo nag-grow. Kung babalikan natin siguro yung ating spiritual life, mga 5 years ago, kamusta na ba yan? Tayo ba ay talagang getting well or getting better? At nawa sa araw din na ito, buksan ng Panginoon Diyos yung kanyang pagpapala to healing, to restoration, and purpose. If we are all willing to respond. Pagpalain mo, Panginoon, kami sa sandaling ito. Nawa ang kalooban ninyo, Lord, ang siyang maganap, ang kahangahangang layunin ninyo, Panginoon, ang maranasan, matagpuan ng bawat isa sa amin sa sandaling ito. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Sabi sa John 5, 1-14, o 1, 1 hanggang 14, pagkaraan nito ay dumating ang isang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. At pamagat po pala ng aking mensahe ngayon, gusto mo bang gumaling? Yan. Sabihin niyo sa katabi niyo, gusto mo bang gumaling? Getting well or getting better. Ang sabi sa verse 2, sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa ay may malaking imbakan ng tubig na may 5 portiko, kung tawagin ito ay sa wikang Hebreo ay Bethsata o Bethesda. Nasa paligid nito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Ibig sabihin may mga portiko doon, tapos parang may pool. At yung pool doon may tubig. At naroroon yung mga tao nakapalibot doon, kung bakit sila nakapalibot, malalaman natin, dahil syempre naghahanap sila ng miracle, naghahanap sila ng kagalingan. Dahil nga sa verse 4, sila'y naghihintay na gumalaw ang tubig dahil may panahon ang isang anghel ng Panginoon ay bumababa at pinapagalaw ang tubig. Actually, pamahiin lang yon, no? Na baka siguro hangin lang yung dumampido sa tubig na yon. At pagkatapos noon ay sinasabi nila may anghel. O maaari talagang may nangyari talagang history na may mga gumagaling. Assuming natin talagang may gumagaling na lang. At ang maunang lumusong sa tubig, una-unahan, na ito'y gumalaw, ay gumagaling sa anumang karamdaman. May isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki, kaya tinanong niya ito, gusto mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglulusong sa akin kapag gumagalaw na ang tubig. Papunta pa lamang ako, may nauna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Noon din gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Noong araw ng pamamahinga, araw ng Sabat. Kaya sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan, nadalin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling po sa akin na nagsabing, buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako. At siya tinanong nila, sino ang nagsabi sa iyong buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi alam ng lalaki kung sinong nagpagaling sa kanya, sapagkat maraming tao sa lugar na yon at nakaalis na si Jesus. Pagkatapos nito, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihang ito'y magaling. Oh, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo. Alin niyo po, talking about man's desperation. Kung meron sigurong qualified to despair, sa desperation, siguro ito na yung tao na yon. Remember, di ba, 30 years na siyang invalid. Kung halimbawa, 20 years old yung lalaking ito na normal, tapos bigla siya nagkasakit, naging hindi normal ang kanyang kalalagayan, so probably sa mga sandaling ito ay 58 years old na itong lalaking ito. At ayon sa verse 14 nga, yung clue cause ng kanyang problema ay dahil sa sakit. Maaari. At alam nyo, nung panahon na yun, pag may sakit ka, may stigma. Ikaw ay sinumpa ng Diyos o maaaring nagkasala ka sa mga Diyos, na-open mo yung Diyos, kaya naman ikaw ay pinarurusahan. And in fact, you are considered sinner kapag alimbawa ay meron kang grabing pinagdadaanan sa buhay. At makikita natin sa buhay ng lalaking ito, bagamat gusto niyang gumaling, pero hindi naman nangyayari, gusto niyang mauna doon sa pool, pero hindi naman siya nauuna, napaka-unfair naman ang kanyang kalalagayan, parang pinagtakluban ng tadhana
Kasi ang mga tao una-unahan, tulak-tulakan, and no one assisted this person, hindi siya lucky enough, at maaari sigurong pag may gumaling nga, naririnig niya yung testimony ng mga tao, yes, gumaling ako. Siya naman very, very pitiful. Diba? And cynical, nagngingit-ngit dahil sa nangyayari sa kanyang buhay. Ang tanong mga kapatid, di ba? Sino ba naman ang ayaw gumaling? Sino ba naman ang gusto lagi kinakaawaan ka at habang buhay kang umaasa na lang sa mga tao? Siyempre lahat tayo gustong gumaling. Kaya ang mga tao, di ba, kapag noong araw, kapag halimbawa pulubi ka o may sakit ka, kahit na keto, ang resort mo na lang to living is begging. Pero ang totoo, minamata ka, minamaliit ka, ibang tingin sa'yo ng tao, iniiwasan at pinandidirihan. Kaya siguro sila, tupok-tupok lang doon sa pool, ayaw nila makihalubilo doon sa iba dahil umaasa sila sa miracle at ayaw silang tanggapin ng masa. And this type of person, actually, sa modern time natin, ito yung mga tao talaga na they waited, they tried, they failed, they quit, and then try again. Ganun daw yung mga taong desperate. Naniniwala ako itong taong ito, naniniwala naman siya talagang hindi na siya kailanman gagaling pa kasi nga dahil nga sa kanyang kalalagayan. Pero and yet, bakit naroon pa rin siya sa pool? Baka nagbabaka sakali siya kaya? Baka swertihin siya kaya? Malay mo, di ba? Bahala na, but the point is this, baka malay mo, maka-chamba ako. Di ba? Baka ako ay swertihin. Walang choice ang lalaking ito, pero yung choice niya, yun ay walang choice. Alam niyo po yun? Yung no choice, that has become his own choice. Parang yung mga tao na arranged marriage, di ba? Wala sila, batang-bata pa, tapos na-arrange doon sa senior citizen na pakakasalan niya, no choice. Parang yung cancer, di ba? Wala kang pera, tapos wala ka pang wala pa tumutulong sa inyo, wala kang kakayanan, no choice ka na, parang tatanggapin mo na lang yung kalalagayan mo at naghihintay ka na lang ng miracle. Baka sakali. Marami daw mga desperadong tao, bitter. Marami daw mga masungit. Tingnan yung katabi ninyo, masungit. Bitter. Matigas ang ulo. Di ba? Stress madalas. Bagamat makukulit, mapilit, pero actually, umaasa sila doon for the uncertain hope. Kaya ang tanong is, ako ba to? Ako ba to? Yung tipong umaasa ka lang sa kakapiranggot na pag-asa, kakapiranggot na tulong, at kung minsan pa nga, kakapiranggot na nga, hindi pa dumarating. Sino dito yung mga palasa sa loto? Sige nga, taas ang kamay. Wag na, tala mo, wala. Ako lang yata yung nakataas. Pero hindi mo na ako tumataya, di ba? Parang alam mo, di ba? Malay mo, taya ka lang, taya, malay mo. Pero at totoo, very, very slim lang ng chance na tumama ka. Pero malay mo. Bagamat alam mo naman talaga, hindi ka tatama, pero hindi ka naman umaalis doon. Parang yung mga taong addict, di ba? Yung mga addict sa sugal. Alam nga naman din silang nananalo, lagi na nga silang talo, pero bakit naroon pa rin sa saklaan? Tapos yung mga taong nagdodroga, lagi naman talagang silang tao, pero konting kaligayahan lang. But anyway, hindi sila umaalis doon sa ganong kalalagayan. At kung sasabihin mo, hindi ako yan, pastor, good for you. Right? Hindi ako yan, pastor, loaded yata ako. Diba? I have plenty of strength. I have plenty of money. Diba? I am intelligent. Diba? Intelligent enough. Pero hindi ko naman sinasabi dito na about yung physical strength mo, the intellectual strength, and even your financial strength. What about your spiritual strength? What about your spirituality? What about your closeness and nearness of God in your life? Yung parang gusto mo magbago pero hindi mo kayang magawa. And you are desperate about that, desperate knowing that and feeling that. Desperate ka probably about your sin. Paulit-ulit ka na lang nagkakamali about your stubbornness. About like ka na lang talo pag may temptation. Di ba? Desperate ka to fight even sa mga pains. Di ba? Yung mga sakit ng buhay, even unbelief. Feeling mo defeated ka and you are in bondage. At kung minsan umaasa ka na lang na akala mo sa pag-attend mo ng church, sa pakikinig mo ng message, at pakanta-kanta mo ng hallelujah,
mababago ka. Pero ang tanong is, bigo ka pa rin. Whatever, though, but Jesus saw the man. Jesus saw him, nakita sa ni Jesus. With Jesus' compassionate eyes. That got him his attention. Parang tayo mga kapatid, ganon. Marami tayong pinagdadaanan, parang feeling natin wala na mangyayari, siguro. Baka dito, meron iba dito siguro, may mga sakit, o kaya may mga kamag-anak o talaga may malubang sakit. Feeling mo, hindi ka na makakaahon sa buhay mo, sa kalalagayan mo, hindi ka na mai-improve, wala na mangyayari sa'yo. Feeling mo talaga naman forever ka na magiging single, wala na magka-agos sa'yo. Pero ang tanong is, the truth is, kita ka ng Diyos. Ako, dumating sa akin talaga yan sa panahon na yan. Dahil talagang naramdaman ko talaga na desperado talaga ako. Gusto ko mabago ang buhay ko. But I encountered the Lord. Not because I sought the Lord, but because the Lord seek me. The Lord sought me. Dahil ako nilapitan niya, ako yung pinuntahan niya. And God saw me first. Bago ko siya nakita, even up to now. Ang Diyos ang tumitingin sa akin. Ang Diyos ang nakakita sa akin. Ang Diyos ang lumalapit sa akin. At kadalasan naman, mga kapatid, reactive naman talaga tayo. Sino ba naman talaga palagi dito yung laging lumalapit sa Panginoon? Ang tendency, ang Diyos lagi ang nagpaparamdam para tayo ay makalapit sa Kanya. Kaya kung nahihirapan tayo sa buhay, mga kapatid, gusto kong sabihin, Jesus sees you. Jesus sees your sickness. Jesus sees your predicament. Pero ang tanong is, gusto mo bang mabago ang buhay mo? Gusto mo bang gumaling? Sabi ni Lord, gusto mo bang gumaling? So, napaka-special na paborito mga kapatid Kasi alam nyo, ang dami-daming mga taong may sakit doon, pero bakit siya lang ang nabigyan ng pagkakataon? Siya lang ang nakita ng Panginoon. Ewan ko, hindi ko kayang sagutin ito. Hindi ko rin alam, I can't argue with God about that. Kung may pagpapalain ng Panginoon, halimbawa dito at mayroon siyang pagpapalain talaga ng sobra-sobra at magkikreate ng Panginoon, ibabaksak niya kanyang miracle para yung taong ito makaranas talaga ng pagpapala ng Panginoon, I can question God about that. Prerogative yun ng Panginoon. Parang halimbawa, tatanong tayo, bakit ako mahirap pa rin? Bakit may inborn sickness ako? Bakit bad things happening around? Bakit yung mga tao na talaga namang tumikita sa flood control? Diba? Sila yung mga namamayani. Why God allows such things, bad things to happen? Diba? Hindi ko alam. I can argue God with that. Kasi natotos ka, Lord, nag-church naman ako palagi sa iyo. Diba? Nagbibigay pa nga ako ng offering, naglilingkod ako sa iyo. Bakit parang ganito nangyayari sa buhay ko? Bakit nagdo-dominate pa rin yung masama? Bakit parang kulang pa? Deserve ko ba itong mga bagay na ito? Minsan nakikipagtuos tayo sa Panginoon Diba? Kung deserve ba tayo o hindi. Alam nyo, kung ako titingnan ko sa yung aking theology about this, wala naman ang taong deserve na talaga yung pagmamahal ng Panginoon, yung God mismo. Lahat tayo ay umaasa lang sa kagandahang loob ng Diyos. What we deserve to receive from God is punishment because of our sin. So here, we can see that the timeless truth na pinapakita ng Diyos, even hanggang ngayon, sa atin is the compassionate and the election of God. Ang Panginoon, hanggang ngayon pumipili siya. Wala siyang favoritism, mga kapatid Pumipili siya out of His grace. Yung divine prerogative ng Panginoon. Alam niyo, may dalawang timeless truth na dalawang verse na makikita niyo dyan. Si Yahweh, talk to Moses, sabi niya, I will have mercy on whom I will have mercy. I will have compassion on whom I will have compassion. Prerogative ng Diyos yun. Maganda nga, i-contemplate natin ito. May mga tao talaga na talagang pinipili talaga ng Panginoon na i-bless. Halimbawa, sa isang pamilya, isa lang nga nasa-save, di ba? Pinili ng Panginoon Diyos yun para yung tao na yun na kanyang pinili, yun na yung mag-i-spark, yun na yung gagamitin ng Panginoon para ma-bless ang buong tahanan na yun. Sabi nga, di ba, repent and be baptized, di ba? Sinasabi ng Panginoon, and your household, will be saved.
Kahit isa lang, no, mga kapatid, at binigyan ng favor ng Panginoon Diyos yun, actually madadamay at madadamay yun. At kung talagang alam mo sa sarili mo na meron kang ganung special favor na binigay ng Panginoon, dapat i-contemplate mo yun. Kasi may purpose ang Panginoon kung bakit kanya pinagaling, bakit kanya iniligtas, hindi lang pang sayo lang. At sabi naman dito ni Lord, ayon doon sa kanyang God the Father, sabi niya, no one come to me unless the Father or my Father or the God the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last day. Prerogative din yun ng God the Father. Parang parehas sila ng essence. In the Old Testament, it was Yahweh who said, I will have mercy on whom I will have mercy. And the New Testament, ayon kay Lord, my Father, kung hindi inilapit sa akin ng Diyos, itong mga taong ito, hindi sila makakatanggap ng pagpapala ng Diyos. Parang parehas, no? Merong connection. That's something to reflect upon. Kaya ba, nabanggit ko nga dati, di ba, nasa desperate situation ako, pero God visited me. Tapos biglang nagkaroon ako ng, is that a very special moment. Nagkaroon ako sa Panginoon at biglang na-change na iba na yung aking buhay. At kayo rin, mga kapatid, kung minsan may ganito kayong kalalagayan, balikan ninyo ang buhay ninyo, the sovereignty of God in your life. Balikan nyo kung kailan kayo na-convert. At anong nangyari, anong drama ang nangyari doon, mauunawaan yung sinasabi ko na, oo nga, bakit ako naligtas? Hindi mo na ako mabuti. Makulit pa nga ako. Ako nga ang reyna ng madyungan sa amin. Di ba? Pero bakit ako na-save? Kung titignan mo mga kapatid, yung ganon, at sabihin mo sa sarili mo, ay grace lang talaga ni Lord yun. Kasi hindi naman talaga ako karapat-dapat. Pero ang Diyos ay nagpapahiwatig. Marami lang talagang mga tao, hindi nila binibigyan ng pansin itong ang Diyos. Kaya kung minsan deadma ang mga tao sa Diyos. Kasi dahil kadalasan, because of their unbelief, probably, stubbornness, or blindness, o pagiging manhid. Kaya sabi ni Lord, gusto mong bang gumaling? Sabi niya, tumayo ka. Tumayo ka. Kung gusto mong gumaling mga kapatid, dapat may gagawin ka. Ang kagalingan, ang miracle, ang pagkapala ng Panginoon, hindi yan miracle, instant miracle. Lord, tsaka na ako mag-church, bigyan mo akong pera. Lord, lalapit ako sa inyo, maglilingkod ako sa baguhin mo muna yung buhay ko. Hindi ganoon ang scheme ng Panginoon. Dapat meron kang gagawin. Because may instruction ng Panginoon, gusto mong gumaling, di tumayo ka. Kasi para bang napaka-obvious naman at parang offensive naman sinasabi ni Lord. Di ba? Lord, hello! Hindi mo nakikita ang kalalagayan ko, tapos tatanungin pa ako, gusto mong gumaling. Di ba? Sabi pa ni Lord, tumayo ka, kalorki naman. Di ba? Hindi nga ako makatayo eh. Tapos bigla mo akong patatayuin. Right? Pero ganoon ang pamamaraan ni Lord eh. Kaya mga tao na talaga ng mga, pag napagtanto nila ang kalooban ng Panginoon and they obey God immediately, ito yung mga tao talagang nakakatagpo, nakakasugpo ng tunay na kapangyarihan ng Panginoon. Kasi hinahanap ni Lord dito yung susunod ka ba? Magtitiwala ka ba? Susunod ka ba? So dito binibigyan ng pansin ng Panginoon Diyos dito, bagamat napakasimpleng tanong at minsan napaka-obvious ng katanungan na yan, but you know, ang gusto talaga ma-achieve ni Lord dito is, willing ka bang gumaling? Parang itong aking mensahe ngayon, paulit-ulit ko sinasabi, gusto bang gumaling? Willing ka bang gumaling? But I respect your will. Kung gusto mo, so be it. Kung ayaw mo, so be it. Kasi parang transaction ng, ng message of God and our spirit doon sa message ng Panginoon, at as if that God sinasabi sa atin, gusto mo ba talaga mabago ang buhay mo? Hindi gawin mo to. Kasi nire-respeto ng Diyos yung will natin. Hindi yung para bang ayoko sumunod sa iyo, biglang, sige, babaguhin ko yung buhay mo. Hindi ganun yung scheme ni Lord. Makakatagpo ka lang ng blessing ng Panginoon kung willing ka at gusto mong tanggapin yung blessing na yun. Hindi pwedeng i-violate ni Lord yung ating free will kasi nga, lalabas tayong robot. Hindi nga pwedeng i-transgress ang ating free will kasi mababalidate ang ating the human instinct. Binigyan tayo ng will ng Panginoon, maging si Satan, hindi niya kayang baluktutin yan. May mga tao kung minsan naglulukmok sa
bahay na lang nila, naglulukmok sa problema. Nakakulong sa bahay, nagkukulog, nagmumukmok. Lagi na lang talo, lagi na lang nag-iisip ng malulungkot na bagay. Ito yung mga taong hindi makamove on. Anong solusyon? Mag-move on. Kung nalulungkot ka, anong solusyon? Magsaya. Pag tinatamad ka, anong solusyon? Buhayin mo ang sarili mo. Diba? Kung gusto mo magbago, anong solusyon? Magbago ka. Huwag kang maging buhaya. Diba? Gusto mo mag-church? Di mag-church ka. Meron kasi iba dito, ang layo-layo na lang, di ba? Magpa-church pa ako, mag-o-offering pa ako. Eh di huwag ka mag-offering, ipang-grab mo na lang yung offering mo. Kasi pag yan ang katuwiran niya ng talunan. Katuwiran niya ng mga taong hindi naniniwala. Yung para bang, akala mo naman blessed na blessed ka sa mga ganong rationality mo, pero ang totoo, hindi naman nalulugod sa iyo ang Panginoon. Kasi bakit? Hindi mo naman tinutulungan ang sarili mo eh. Biro mo, isang taong ka na malungkot, tapos malungkot ka pa rin ngayon. Sabi nga ni Lord, gusto mo bang gumaling? You must do something. Follow me. Pag Christian ka, ang dami mga utos sa atin ng Panginoon Diyos na dapat nating gawin. Kaya nga, ito sa desisyon ng Panginoon, gusto niya tayo ay gumaling. Sa mga may karamdamang pisikal, gusto ka ng Panginoon Diyos, gumaling. It's actually a matter of faith and a matter of trust. Alam niyo po ba mga kapatid, yung getting well is different from getting better. Alam niyo yung mga gospel, gumagamit sila ng healing, pero iba yung kanilang meaning. Pero si Lord, gumamit siya ng meaning dito ng healing, iba rin ang kanyang ginamit na word in Greek. Kasi yung better, mga kapatid, sa ibang mga gospel, ang kanilang interpretation is therapeuo, hindi yung therapeu, gano'n na. Pero diyan ginamit sa English na therapy. Right? So yung therapy na yan, ibig sabihin, intended to relieve or heal a disorder. Kung halimbawa, may sakit ka, meron ka nararamdaman, i-relieve niya lang yon. Kung baka sa bibigyan ka niya ng painkiller para temporarily maibsan ng yung sakit. Pero actually, hindi naman ibig sabihin na gagaling ka. Nagpabasage nga ako kung minsan, masakit po yung likod ko. Sabi, ano po masakit sa inyo yung likod ko? Gusto kong sabihin, pati bulsa ko, masakit eh. Pero talaga ako, ang niya is hilot, no? Massage, hilot. Talagang guminhawa naman talaga ang pakiramdam ko. Pero mga ilang araw ulit, balik na naman sa dati, masakit na naman. Pero pag magbabayad ka na, mas lalong masakit. Yung wellness, naging illness ulit. Ang mahal. Pero dito, ginamit ni Lord dito, to make better and to improve, yun ang po yung therapeuo. Pero si Lord, ginamit niya dito yung salitang well, ibig sabihin po, sa Greek word is hygiene. Yan po ginamit yung salitang hygiene. At pag sinabing hygiene, kalusugan, lilinisin, di ba? At ikaw ay lulusod. In other words, there is actually a condition to maintaining health and preventing disease through cleanliness. Parang sugat, halimbawa, nilinis mo, nilagyan mo ng antibiotic, tinakpan mo, kinuberan mo, pag nahilom yung sugat na yun, babalik na yun sa dati at magiging normal na ulit yun. At ang idea nito, mga kapatid, is wholeness or restoration. Ito rin daw yung salitang ibig sabihin ng sound and reliable. Anong ibig sabihin niya, mga kapatid? Itong ginamit ni Lord ng hygiene, in other words, huhusay ka, tatama ka, titibay ka, ayos ang buhay mo, magiging restored at complete yung buhay mo ulit. Hindi lang pinag-uusapan dito, mga kapatid, yung physical situation mo, but also your mental, your emotion, and spiritual. Ganon ka-strong and profound yung idea. Bakit natin pinag-uusapan ito, mga kapatid? Itong mga salita nitong the hygiene, di ba? Ibig sabihin niyan is wholeness. Ang sinasabi ang binibigyan ni Lord sa kanya, hindi lang para pagalingin ang kanyang physical na katawan, kundi para baguhin din ang kanyang kaisipan, para baguhin din ang kanyang espiritu, para baguhin din ang kanyang damdamin. Ibig sabihin, para siya, pag siya pinagaling ng Panginoon, hindi siya laging magkakaroon ng kaisipan na siya ay talo.
Hindi na siya magkakaroon ng, para siya ay makalapit sa Panginoon at makalaya siya maging sa mga tradisyon na humaharang at yung impediment. No? Nagiging sagabal sa kanyang buhay para siya ay maging normal na tao. At binibigyan siya ng kaisipan ng Panginoon Diyos na kaya niyang lampasan at labanan ang iba pang mga problema ng kanyang buhay. Hindi naman talaga gusto lang pagalingin ng Panginoon yung katawang lupa ng taong ito. Alam mo kung nakaranas ka ng miracle ng Panginoon, dapat nakakaranas ka ng mental healing. Dapat nakakaranas ka rin ng spiritual healing and emotional healing. Kasi ang miracle, yung miracle na hiningi mo kay Lord, pag ibinigay niya sa iyo yan, merong relief at merong wholeness. No? Holistic ang nararamdaman mo. Mas napapalapit ka sa Panginoon. Hindi yung para bang inom ka ng inom at bisyo ka ng bisyo, tapos humingi ka ng kagalingan, pagkatapos na pinagaling ka ng Panginoon, tapos talo pang lumala. Yung sarili mo, hindi. Yung sinasabi nagkakaroon ng change. And according to many scholars, itong wholeness na ito, itong hygiene na ito is also equivalent to salvation. Kapag ang tao ay sinave ng Panginoon, yung mental niya, yung spiritual life niya, yung emotional life niya, magiging spiritual aspect ng buhay niya, meron yung pagbabago. At pag binigyan ka ng kaligtasan ng Panginoon, you are saved forever. Iba ang idea ni Lord, mga kapatid, hindi getting better, hindi para ma-improve ka lang. Hindi para bangaging ka lang. Halimbawa, mag-worship kayo, mag-fellowship kayo, para sumaya ka lang, feelings lang. No. Para lumakas ka spiritually speaking. Magkaroon ka ng restoration at magkaroon ka ng deliverance. At mamaya pag-uusapan po natin yan. Kaya inuunawa ko ito, mga kapatid, sa punto de vista ng pagiging born again. Itong idea ng wellness. Ibig sabihin, pag born again Christian ka, hindi lang ikaw after the physical. Hindi lang miracle, Lord, baguhin mo ang buhay ko. 'Di ba? Tanggalin mo yung sakit ko. Kundi binabago din ng Panginoon yung bang aspeto ng buhay mo, the mind, the emotion, and the spirit. Anong ibig ko sabihin nun? Pag born again Christian ka, iba ang treatment mo sa worship, ang sarap ng feelings. Iba ang spiritual growth mo, palalim ng palalim. Diba? Iba yung mental ascendancy mo, no? Iba yung tingin mo sa nangyayari sa buhay mo. Laging naroroon ang Panginoon. Kaya nga ito is sound, ito yung reliable, which actually equivalent to miracle, to healing, and salvation. Kaya ano sinasabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 7? For God has not given us a spirit of fear, but of power, of love, and of sound mind. In other words, when the Spirit is bestowed upon us, sabi, nawawala yung fear. Sabihin yung mental illness, nagkakaroon ka ng positive thinking, tapos binibigyan ka pa ng power, sabihin lahat ito compact ito. Binibigyan ka niya ng spiritual energy towards victory, tapos binibigyan ka niya ng love, meaning, ito yung love na ito is the strong emotion that conquers all, and of sound mind, which is actually discipline or self-control, o ito yung willpower. In other words, it's a compact, it's a package, things na mararanasan mo kapag nasa iyo yung espiritu ng Diyos. Ganito ang nangyayari sa isang taong born again. At mamaya makikita natin yan sa taong pinagaling mismo ng Panginoon, the idea of transformation. Not just symptom management. Sabihin nyo nga, transformation. Ibig sabihin, mga kapatid, change. Change sa body natin, change sa isip natin, change sa ating espiritu, change sa ating emotion. Kung naghahanap ka ng physical healing, pag binigyan ka ng Panginoon ng physical healing, kasama na yan lahat. Mararanasan mo yan. Because the Holy Spirit will be with you. The Holy Spirit will guide you through. Ano yung sinasabi nating symptom management? Ibig sabihin yung temporary treatment. Ang gusto ng Panginoon from glory to glory. Halimbawa, cellphone. Nasira yung screen mo, pero nagka-function pa rin yung cellphone mo. Better yun. Pero kailangan mo nang palitan yung screen mo, yun ang sinasabing well. Halimbawa, mag-asawa, nag-aaway kayo palagi, pero ceasefire kayo. Yun, better yun, okay yun.
Pero ang gusto ng Panginoon, reconciliation. Bumalik yung love, bumalik yung trust. Huwag naman kayong sana maghihiwalay, todo-todo. Diba? Kasi gusto ng Panginoon mabuo. Yun sinasabi niyang wellness. Galit ka sa tao, hindi mo siya papansinin para hindi na lumala. Better yun. Pero yung makikipag-reconcile ka, hindi mo siya bad mouthing. Tapos, tutulungan mo siya, gagawa ka ng paraan, mag-humble ka. That is wellness. Kaya kung minsan, mga kapatid, yung tingin natin sa ating relihiyon na ginagawa, yung pagpunta natin dito, yung mga ginagawa natin, mga activity, kung minsan baka therapy na lang ang tingin natin para lang improve natin ang ating sarili. Pero hindi pumapasok dito yung idea of wellness. Hindi pumapasok si Jesus. Ang nagiging tendency nilang, umaattend ka na lang because of what? Because you are duty bound. Ginagampanan mo na lang ang iyong worship kasi malungkot ka. Kasi tradisyon na lang. Kasi relihiyon na lang. Kahit ng worship, prayer, fellowship, service na ginagawa natin, diba? Minsan nagiging therapy na lang yan. Kung wala ang Panginoon. Kung si Lord hindi mo kasama sa ibang mga araw at gusto mo lang sa makasama pag Sunday, therapy yon. Gusto mo talaga ng wellness? Dapat yung Sunday sa iyo, mga kapatid, dapat result na lang yan ng yung relationship with Jesus. Hindi ka pupunta rito para lamang ma-acquire mo ang Panginoon. You have been acquired Jesus in your life. Pag tinanggap mo ang Panginoon, si Lord hindi na nawawala sa buhay mo. Yung relasyon mo sa Panginoon hindi na nawawala sa buhay mo. Pero bakit parang nawawala? Kasi iniisip mo kasi yung Sunday, yun ang makakapag-restore lamang sa iyo ng yung spirit with God, which is actually maling-mali. Hindi tayo nagpa-Sunday dito, mga kapatid, para tayo lumakas sa ating espiritu. Dapat Lunes pa lang malakas ka na at kung nagpupunta ka dito, dapat malakas ka na. Tama? Kaya lang, paano pag Lunes sa Sabado, lagi ka na lang mahina, tapos biglang gusto mo pag Linggo, palalakasin ka ng Panginoon. Actually, what you are doing at what you are trying to achieve is better. Betterment o betterness. Hindi talaga siya wellness. Kasi sabi ng Panginoon Diyos ito, dapat tignan mo yung wellness, yung kabuuan. Yung buong-buo ang binibigay ko sa iyo at dapat mo unawaan yan para ikaw mabago ang iyong pananaw, maging mabago ang iyong spirituality at totally para ikaw hindi lang ma-improve, kundi mabago din ang iyong buhay accordingly, according to my will. Iba ang going to church at iba yung coming to Christ. Tama po ba, mga kapatid? Iba yung relationship sa commitment. Iba yung sacrifice sa obedience. And coming to Jesus requires total surrender. Sometimes it hurts. But kailangan yun. Kailangan yun for our spirit-led life. Spirit-led living. Doon tayo nababago, mga kapatid, once Jesus lives within us. Hindi ko sinasabi masama magreliyon. Hindi ko masabing masama na hindi maganda magpunta tayo dito. Magpunta tayo dito, but come to Jesus. Don't come to the worship service. Hindi ka nagpupunta rito para makita mo yung poging pastor. Hindi ka nagpupunta rito para may offering ka. Joke lang yun, ha? Hindi ka nagpupunta rito para wala ka lang magawa sa buhay. Dapat pilitin natin, mga kapatid, pag nagpunta tayo dito, meron ka ng Jesus. Meron naman talaga tayong Jesus. Amen po ba? Amen. Meron. Bukas ba meron kayong Jesus? Yes. Oo. Alam ka naman si Lord, nawawala sa ibang araw. Pas linggo lang siya, nabubuhay ulit. So the improvement, tinetherapy nyo lang ang sarili nyo, pero hindi nyo talaga na-achieve yung holistic message or power ng Panginoon. Dapat mag-level up tayo. Because when we get better, we are over our symptoms. But when we are well, we get rid of the disease.
Naalala ko nung araw ng pandemic time, di ba? Nagkaroon ng COVID time, right? So lahat kami ng pamilya, nagkaroon talaga kami ng COVID. Kaya lang, meron tayong mga online ministry, meron tayong ginagawa, meron tayong mga ganyang prayer, tuloy pa rin. So hindi tayo basta-basta nag-give up. At totoo pa nga, kung nagka-COVID ka, tapos nag-level up pa yung faith mo, yun ang maganda, wellness yun. The Lord, naiintindihan mo naman ako, may COVID kasi ngayon, may mga ganito ako sa buhay, etc., etc. Pasensyahan mo na muna, hindi mo na kita uunahin, sarili ko munang uunahin ko. Di ba? So, tapos saka na lang ako, pag okay na ako, saka na lang ako pupunta sa inyo, babalikan na lang kita. Ay, parang iniisip mo lang, tinetherapy mo lang ang sarili mo. Ayon dun sa kakakayanan mo. Pero hindi yun ang gusto mangyari sa inyo, Lord. How's your difficulty defined you? Change ba or nag-i-stack up ba? Kasi itong taong ito, mga kapatid, paralyzed person ito, nasa pool lang siya nasa water lang siya. Pero anong kailangan niyang gawin? Stack up. Kailangan niyang gawin, baguhin niya yung kanyang sarili. Sabi ni Lord, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Actually, crisis na yon. Kumbaga sa meron na siyang pagpipilian. Magbabago ba siya? Gusto niya ba talagang gumaling? O gusto niya manatili na lang siya sa ganitong actually kalalagayan? Nasa kanya na yon. Para sa atin dito mga kapatid, itong mensahe na ito, nasa atin na yon. Kung gusto mo magiging maramdamin ka forever, nasa iyo na yon. Dahil ka na lang talo, nasa iyo na yon. Marireklamuhin, nasa iyo na yon. Minsan nga, maraming mga Kristiyano, maraming mga alibis, maraming excuses. Parang palagi nilang ganun, umiikot ang buhay nila para bang, sorry, excuse. Walang change, walang development. Anong gusto nilang treatment? Sila magti-treatment ang sarili nila kasi kung kailan sila feeling well at okay ang buhay nila, doon pa lang sila magiging active. You are actually doing therapy by your own. By your own doing. Let the Spirit of the Lord heal us completely. Ang gusto ng Panginoon, magbago ka, tumayo ka, lumakad ka, huwag kang makulong, di ba? Huwag kang manatili sa kasalanan mo, huwag kang manatili sa katigasan ng ulo mo, huwag kang manatili doon sa talo mentality o talo attitude. Ang gusto ni Lord, lumampas ka dyan mga kapatid. Sinabi niya, tumayo ka, buhatin mo. Itong higaan mo na talaga naman, na comfort zone mo na yan, akala yung katabaran mo, comfort zone mo na yon. At sabi, lumakad ka dyan, paalis sa pool na yan. Yan ba yung comfort zone mo? Umalis ka dyan kasi hindi ka na bagay dyan. Kaya kung minsan marami siya mga tao, ayaw umalis di ba? Kaya sabi sa Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Sabi niya, baguhin mo ang iyong iniisip. Don't you know that repentance is a change of mind? You turn away from your sin and then you turn to God or towards God's will. Repentance is turning from sin and turning towards God. That is true meaning of repentance. Hindi para bang, Lord, sorry po. Hindi yung repentance. Ang sinabing repentance, sorry po, pero ano po yung dapat kong gawin? Ito po ang dapat kong gawin. Yun ang tunay na pagsisisi because repentance means changing of one's mind. Alam niyo mga kapatid, kahit Sunday ito pinag-uusapan natin, pwedeng maging stronghold ito kung wala si Lord sa buhay natin. Kung talo si Lord sa buhay natin. Hindi ko sinasabi huwag kayong umatin ng Sunday, mga kapatid. Ang sinasabi ko lang, nandiyan na tayo. The Lord has given us this opportunity, Sunday opportunity. Let's take advantage of this to know more the Lord, to love the Lord more, to serve the Lord more with humility and purity. Yung talagang ma-appreciate natin talaga yung ating relationship with the Lord. Hindi lamang pag Sunday, kundi lalong-lalo na sa ibang araw. We should build relationship and connection with Jesus. So ano yung deliverance dito mga kapatid? I guess it's two-way. Sabi sa verse 8, sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at
lumakad ka. Noon din, gumaling ang lalaki. Binuhat ang kanyang higaan at lumakad noong araw ng pamamahinga. Mamaya natin babalikan doon. Yung time na yun, actually, gumaling yung lalaki. Nakaranas siya ng pagpapala ng Panginoon. And the same principle happens, this principle happens for miracle, true to everyone, for a miracle, and for spiritual growth. Sabi, gumaling. Ibig sabihin, nagkaroon ng miracle. That is deliverance 1. Tapos, binuhat niya ang kanyang higaan. That is trust. Nagkaroon ng deliverance 2. At lumakad siya, of course, palayo, obeying the Lord. That is deliverance 3. So, yung true deliverance ito, sinasabi natin, you are saved, but you trust in the Lord to follow His will, and you obey the Lord. Patungo sa kalooban ng Diyos. And this is crucial in knowing true meaning of deliverance that happened to a person, that happened to you and me. Na hindi ka mananatili sa dati mong buhay. That's one mark of true deliverance and wellness. Kasi kung ang lalaking ito, doon lang siya nagstay doon sa camp na yon, doon sa water na yon. At yun, doon na siya nakasanayan, handicap na siya ng ganung tradisyon ng kanyang buhay, hindi niya mararanasan ang wellness ng Panginoon. Kaya lagi kong tinatanong sa sarili ko, ako ba gusto ko ng wellness? Yes. Kayo ba gusto niyo ng wellness? Yes. Pero dapat, umalis ka doon. Ano ba yung dapat mong alisin na yan? Bisyo ba yan? Kasalanan ba yan? Kasi pag hindi mo inaalis yan, mga kapatid, lahat ng gagawin mo para lamang ma-feel mo yung sarili mo na okay ka pa rin sa Panginoon, lahat yun, therapy mo lang yun. Hindi yun wellness. Para bang, sabi nga parang binabangag mo lang ang sarili mo. Pero hindi ka naman talaga nababago. Diba? So, maraming mga Kristiyano, they settle for improvement than for lasting benefit. Bisa kalala mga tao, okay na yung pera eh. Pero totoo, improvement lang yun. Yung career mo, improvement lang yan. Pamilya, improvement lang din yan eh. Power, business, success, intelligence, improvement lang yan. Mainam yan. At least meron tayong mga ganyan mga opportunity para ma-improve ang buhay natin. Pero pag wala si Lord, there will be no wellness. Hindi mo mararanasan mga kapatid yung tunay na kahulugan ng wholeness, ng deliverance, kasi kahit na paano kung naka-encounter ka ng mga problema sa pera, problema sa relasyon, problema sa ibang mga bagay na meron ka at wala ang Panginoon, paano na? Tapos kinukuha mo lang siya sa saya, kinukuha mo lang sa sarili mong mga effort, etc., etc. Hindi naka-include ang Panginoon, hindi natin pinupuntahan, yung talagang pamatay sa disease, kung baka sa siya yung solusyon sa ating mga problema, ginagawa lang natin treatment. Hindi na naranasan yung completeness, the wholeness. So, dapat si Lord, pag sinasabi natin gusto ko ng joy, dapat alam natin si Lord yung source ng joy natin. Pag may pera ako, feeling ko significant person ako. No, dapat si Lord yung significant sa atin. Kapag meron ako ganitong power, prestige, success, secure ako. No, dapat si Lord ang source of security natin. Ewan ko lang kung naintindihan niyo po ito mga kapatid. Kasi mahirap masanay sa mga bagay-bagay na ito outside of the Lord. Kasi ang hirap i-maintain ng joy o ng happiness kapag tayo lang ang nagpe-preserve nito. Tayo lang ang nag-i-improve nito. Mas maganda, okay ang ating relasyon sa Panginoon, then gawin natin yung ating mga duties, gawin natin yung mga responsibility sa Kanya, sa church, pero alam natin, talagang tayo ay nakakonect talaga sa Panginoon. Yun yung maganda. Yun ang balance sa pinag-uusapan natin. Kaya napakinig ako sa YouTube, sinabi doon, marami mga Kristiyan nasanay na doon sa pray. Pero sabi niya, nakakulong pa rin eh. Kasi bakit? Hindi lang yun dapat ang mga ginagawa ng mga Kristiyano. Dapat ang mga Kristiyano nagsishare din sila ng gospel. Gumagawa din sila ng good works. Hindi lamang nakakulong sa pray. Maganda yung prayer, ha?
Lahat naman dapat ng mga Kristiyano nagpe-pray, hindi po ba? Pero dapat na-share tayo ng good word. Minsan parang sinasabi natin, yung church, dapat ospital yan, dapat hospice, no? Hospice or hospital. Maganda yon, tama naman yon. Pero alam niyo po ba, mas magandang definition ng church is embassy? That all Christians are ambassadors. Hindi naman pwedeng palaging, may sakit ako, pastor, talingain mo ko. Alam mo naman, pastor, lagi ako malungkot. Dapat ang message mo about joy, about happiness, about strength, about love, about peace, about ganito, ganyan, 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 ganyan. Diba? Dapat malalim, mga kapatid, yung approach natin sa ating spirituality. Kasi transformation nga eh. Marami mga Christians saved, pero marami unchanged. Marami saved, pero marami na transform. Kasi bakit mga kapatid? Dahil nga, hindi tayo tumatayo, hindi tayo bumabangon, at hindi tayo lumalakad. Save nga tayo, pero nakastuck ka lang doon sa old self mo. Tinanggap mo lang ang Panginoon, pero ikaw pa rin ito. Pero ito si Lord, ikaw pa rin yun. Sabi ni Lord, tinanggap mo ko, ito ka, ako dapat yun. So buhatin natin ang ating sarili, pati mga dramang bukid natin sa buhay, lumakad tayo patungo sa Panginoon. Sabi ni Lord siguro sa lalaking ito, o sige, may problema ka, pero hindi kita bubuhatin, patungo dun sa pool, ha? Kasi nga, di ba, sinasabi mo na wala nag-a-assist sa'yo, nandito ako, hindi kita bibit-bitin para daling kita doon sa tubig. At sabi ko sa iyo, get up. Sabi niyo, get up. Because I am the true water. I am the true pool. At sabi niya, get up. Nagawa niya na. Tapos sabi niya, pick up your mat and walk. Sa buhay kaya natin mga kapatid, naka-get up na ba tayo? What about picking up our mat? Yung para ba ito yung comfort zone ko, ito yung old self ko, nakarely na ako dito, ito yung nakagisnan ko. Sabi nila, buhatin mo yan. Bitin mo yan. At lumakad ka palayo. Get out of that defeated attitude of yours. Kaya sabi sa verse 10, kaya sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya at nagpapagaling po sa akin ang nagsabing, buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako. At alam mo, ang Panginoon, sinadya niya bang pagaling during Sabbath? Yes. Alam mo sa Sabbath, there are 39 different things na hindi mo pwedeng gawin sa Sabbath. At napakarami doon, yung huwag kang kikilos at huwag kang magbubuhat. Pero sino pinabuhat niya, di ba? Yung higaan, bawal yun. Pero sinadya ba yun? Yes, sinadya ni Lord yun. Alam niyo kung bakit? Kasi ay ng Panginoon na nakatuon ka doon sa tradisyon at reliyon lang. Dapat nakatuon ka sa Kanya. Ewan ko, marami ata mga Kristyano dito na mahilig pa sa pamahiin. Bakit? Masakit? Ano nararamdaman sa'yo? Masakit po, parang ewan ko, hindi ko maramdaman. O bakit kakaiba yung aking iniisip, aking pakiramdam. Akin na, di ba? Akin na yung pusod mo at lalagyan ko ng mga markanyug yan. Di ba? Naalala ko kasi lola ko nung araw, hindi pa kami batang-bata pa ako doon. Masakit yung pusod ko. Alam, tinawag yung isang matanda, nilagyan ng markanyug yung pusod ko. Gumaling naman. Totoo, gumaling. Alam mo yun, nasaan yung upos? Nandito sa loob ng bibig. Di ba yung parang baliktad? Ewan ko, alam ng mga kabataan yun, mga nagsigarilyo nung araw, yung upos, naroon sa loob. Ah, kagayo, walang baga, tatanggalin yung baga, ipubudbud sa yung gano'n. Kinas out ko na yun. Di ba? Marami kasing gano'n, di ba? Pag reliyon, parang pili mo reliyon, pag nagkasala ka, bayaran mo dapat sa kasalanan mo. Dapat lampasan tayo doon mga kapatid. Pag nagkakamali ka, napapalayo ka, isipin mo lagi, ang nawawala sa'yo, yung kayong pagkoconnect sa Panginoon. Yun lang yun. Yung pagkakasala ng mga tao, pagkakasala ng mga Christians, alam mo na dapat ang dahilan yun. Sila ay napalayo sa Panginoon. Hindi naman tayo kukondemn ni Lord pag nagkasala ka kasi anak ka na niya eh. Pero sinasabi niya kasi, kasi naman ikaw soloista ka kasi.
Diba? Hindi ka kasi nakikinig, hindi mo ko inuuna, hindi mo ko sinasama, puro na lang ikaw sarili. Pag may problema ka, doon ako una. Pag wala ka ng problema, pera na ulit ako. So kung minsan tayo gumagawa ng ating mga tradisyon, the self-tradition, at kung kadalasan, tayo ang gumagawa na, ito ang dapat kong gawin, ito ang mga hindi ko dapat gawin. Marami tayong excuses, marami tayong mga alibis, marami tayong mga stubbornness, no? We are actually relying on our own mat. Diba? Self-made mat. Mga comfort zone. So dito, true deliverance is hindi ka naaasa, sabihin nyo nga mga kapatid, hindi ka naaasa sa tradisyon, sa relihiyon, kung hindi kay Jesus na. Mga kapatid, if you are going to church, wag nyo sabihin, kasi duty mo yun. That is tradition. When you come to church, say, because I have a relationship with Jesus. Why you come to church? Bakit makikipag-fellowship ka? Kasi meron akong relasyon sa mga kapatiran. Hindi ako aatin sa fellowship kasi maniningil lang ako ng utang. Lalo-lalo naman atin ka ng fellowship, tapos mambubuli ka lang. Sino ba yung binubuli mo? Di ba mga kapatid mo yan sa Panginoon? I-level up natin kasi nga holistic ang ating approach ito. Wellness, yung nakakagaan. Hindi lamang natin pinag-uusapan dito yung physical, kundi pag nandiyan ka, yung presence mo nararamdaman ng iba. Pag nagsasalita ka, nabibless, nag-grow yung iba. Makita ka pala ng iba, nagkakaroon sila ng impact ng buhay nila, hindi impacto ha. Talagang yung spiritual. Litin mo, nahahawa sila. Ganun dapat ang mga Christians. Hindi lamang pinag-uusapan natin pag Sunday, kasi sa labas. Dapat ang mga Kristiyano, wellness, yung pag nakausap ka ng mga tao, nakita ka ng mga tao, naramdaman ka ng mga tao, gumagaling yung mga tao. Kasi blessing ka sa kanila. Kasi bunga ka ng wellness ng Panginoon. Dapat balance. Sa verse 14, sinabi, pagkatapos ito, nakita ni Jesus sa loob ng templo, ang lalaki sinabi niya, magaling ka na ngayon, ha? Sabi, huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo. Siguro this is self-explanatory. Sabi ko lang dito, true deliverance o true wellness, hindi ka na namumuhay sa pagkakasala. Hindi siya sa kasalanan, mga kapatid, nagkakasala pa rin tayo. Yung intentional na nagkakasala ka pa rin. Dapat, alam mo, nilinis ka na ni Lord. Hindi ka na dapat tagakali kasalanan. Diba sabi nga dito, banggit nga ni Shem kanina sa BS nila, nilagay ko dito, sabi sa Galatians chapter 5 verse 19-21, I like you to listen, no? Sabi, hindi may kakaila ang mga gawa ng laman. Pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, may mangkukulam ba dito? Pagkapuot, pag-aaway-away, pagseselos, pagkagalit, kasakaman, pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas sa pagsasaya. Ang ibang katulad nito, muli kong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Hindi na tayo taga dito. Sabihin nyo nga, hindi na ako taga dyan. Nasa kalye pag-ibig na ako. Di ba? Nasa kalye kalinisan na ako. Hindi na ako nakatira dyan, mga kapatid. Hindi na yan bagay sa mga Kristiyano. Right? We are made holy na. We are made to be holy, to be like Christ, to live like Christ, and to bear fruit like Jesus in His Spirit. Kaya ang tanong ko palagi, mga kapatid, gusto mo bang gumaling? Gusto niyo bang gumaling? Siyempre gusto natin. Alam niyo kung bakit? Kasi pag magaling tayo, marami tayong matutulungan na may mga sakit. Our culture is sick. Maraming kabataan. May sakit. Marami sa mga pamilya natin, may sakit. Maraming mga tao, may sakit. Kaya kailangan nating gumaling. Kailangan nating lumakas. Kailangan nating maging buo, maging matatag. Kailangan nating magkaroon ng connection sa Panginoon. Katulad ng prayer ni John. Sabi niya, my dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. Ano sinasabi niya? The foundation is spiritual wellness. Kung gaano kakawell sa iyong spirit,
Nawa ganun din ang iyong katawan, ganun din ang iyong isipan. And true wellness achieves in Jesus. True wellness flows from inside out. When the soul is healthy, rooted in love, faith, peace, and truth, then the rest of life goes well as well. Let's come to the Lord in silent. Come to Jesus for wellness in silent prayer. Allow the Holy Spirit to help us out. At talayaan natin na siyang mangusap sa atin at magbigay ng tunay na kahulugan ng kagalingang pinag-usapan natin ngayon. Lord, we thank you for your word that strengthened and encouraged us today. Sa amin pong pagbibigay, we do it with joyful and grateful hearts bilang tugon sa inyong kabutihan. Pagpalain po ninyo ang bawat kamay na nagbigay at naway magamit ang mga ito upang mapalaganap ang inyong kaharian at maparangalan ang inyong pangalan. Lahat po ng ito ay aming iniaalay sa inyo, aming tapat at mabuting Diyos. Amen. dakilang Diyos sa mensaheng inihatid sa atin ni Pastor Edwin Rivera na may pamagat na Gusto Mo Bang Gumaling? Getting Well or Better? Maraming salamat po, Pastor. Para po sa ating mga first-time attendees, maaari po ba naming aniyahang tumayo ang Suela family, Nerio Suela, Salvacion Suela at Edgar Suela, maging si Ate Ruth Gemau. Marami pong salamat. Maaari na po kayong umupo. At kung wala pa po kayong fellowship na dinadaluhan, ay welcome na welcome po kayo dito sa ating Metro North Day by Day Kapatiran. For our worship service schedule, sambahays, online service, Bible studies, and regular activities, mayroon po tayong printed list sa ibabaw ng mga offering box na maaari nyo pong iuwi. Prayer fellowship every Sunday at 7:30 a.m. to 8:30 a.m. at our JSS room. Membership class every Sunday at 9 a.m. Sunday school time. Youth Tour Fellowship on October 19 at 1:30 p.m. YAPS Fellowship on October 26 at 2 p.m. naman po ito. And happy birthday po sa lahat ng may birthday sa linggong ito. Sina Ate Neriza Gonzalez last October 9, Kuya Gary Lopeña at Ate Helen Bautista today, Ate Rose Ann Oltiveros on October 15, Ate Samantha Feria on October 18, and Ate Miriam Rivera at Pastor Ernie Bañez on October 16.
Ayan, mapuno nawa kayo ng masaganang pagpapala ng ating Diyos Ama sa langit, and God bless us all day by day. Gusto nyo bang gumaling? Um, meron pa akong isang gustong i-request sana na tayo ay pagalingin ng Panginoon ng ating bansang Pilipinas. No? Kasi nung nakaraang mga buwan, bigla niyang pinaulan. No? Dahil sa ulan, naglabasan tuloy yung mga ghost project o kung mga... Kasi kung wala yung ulan na yon, hindi naman hindi naman mahalata. Kaya naglabasan yung mga yung hindi dapat makita, nakita na tuloy, no, na naging usap-usapan, malaking usap-usapan actually. Tapos mga ilang araw namang nakaraan, biglang niyug-yug yung Cebu, tapos yung bandang norte, sa bandang Mindanao. Isa lang napapansin ko sa sa mga tao. Kasama doon sa hiyawan, very apparent din yung pagbigkas ng mga taong, Lord, Lord, tama na Lord. No? Kung titingnan mo yung pakinggan mo yung mga video na naipost sa internet, yun yung maririnig mo, no? Yung sabi ko, naalala din pala si Lord kapag mga ganitong sitwasyon. No? Bagamat hindi natin maipagkaila, meron talaga doong mga genuine yung pagtawag, hindi naman lahat. Pero yun ang nakikita natin, no? Tapos meron pa yung kasi yun may nanghula na ganyan mangyari sa atin. Sabi nga kanina sa mensahe natin, kay Lord lang tayo magtiwala, no? Hindi tayo magtiwala doon sa mga tao na yon. Pero dapat nga ring maghanda. Sabagay, matagal na nang handa ang mga Kristiyano, di ba? Kung ano man ang dumating, nandiyan naman tayo. So, tayo po'y tumayo para sa ating closing prayer. Mga kapatid, sa atin pong paghayo, patnubayan nawa tayo ng ating makapangyarihang Diyos, manatili ang kanyang presensya, gabay at proteksyon sa atin sa lahat ng pagkakataon. Maging liwanag nawa ang kanyang mga salita sa ating mga landas na tatahakin, at sa kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Kristo na Panginoon natin. Sa kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan at kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen.